Magandang umaga po sa ating lahat. Happy Sabbath! Tayo po ay patuloy sa ating pagpuri sa Panginoon. Inayayahan ko po ang lahat na tayo po ay umupo na sa ating mga upuan. Tayo po ay magpupuri na. Ayan, tayo po ay magpapatuloy sa ating pagpuri. Inayayahan ko po ang lahat na tayo ay umuko sa ating panalangin. Let us pray. Ama naming banal, nandiyan ka po sa kataas-taasan ng malangit, pinupuri ka po namin tinadakila. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa inyong patuloy na pag-iingat at pagmamahal sa bawat isa sa amin. Sa aming pag-aawitan, Panginoon, isa niyo po ang inyong mga holy angels na sasama po sa aming pag-aawitan at ipagkalooban niyo po kami ng heavenly voices na makapagtataas po na inyong dakilang pangalan. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagdinig sa aming madalangin. Ito po ang aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Awitin po natin ang All Hail the Power of Jesus' Name in hymn number 127, 127, All Hail the Power of Jesus' Name. I sing the mighty power of God in hymn number 51, 51, I sing the mighty power of God. Stand by.
Good morning, happy Sabbath mga kapatid. Happy Sabbath. Amen. Purihin ang Panginoon na tayo ay hanggang ngayon ay narito upang patuloy makikinig sa kaniyang salita at mga sariwang mga awit ang galing sa Panginoon na ito'y pagpupuri para tayo ay maging concentrate sa pakikinig ng salita ng Panginoon. Handa na po yung ating mga participant sa ating pangalawang serbisyo. Handa na rin ang ating mga singer, gospel harmony. And then, paalala lang po sa lahat ng ating mga kapatid. Ang ating mga anak at ang ating mga maliliit pang mga anak, mga bata, nais po namin na kayo po ay maging safety, na inyong itabi ang inyong mga anak sa inyong mga tagiliran upang maiwasan natin ang disgrasya. Aka po ay hindi nila kabisado ang ating bulwagan na ito, mahulog or magtakbo doon palabas sa ating bakod. Malakas po yung pagpatakbo ng mga sasakyan dyan. Nais namin kayong paalalahanin na ingatan natin ang ating mga anak upang tayo ay hindi mabothered sa ating pagsamba at pakikinig sa salita ng Panginoon. At pangalawa, nais namin na ang ating mga cellphone ay huwag muna nating i-on ang ating FB or anuman ang ating gustong panoorin para po hindi mabothered ang ating online. Kasi yung ating service ngayon mula umaga hanggang po sa hapon, ito po ay nakamonitor sa buong mundo, hindi lang sa Pilipinas. Kaya lahat po, pinaalala ko, yung ating mga cellphone, kung wala man tayong inaantay na maging importante ng mga tawag or emergency, ay nais namin na inyo pong i-off na lang or silent mode para po tayo ay hindi ma-distract. At nais namin mga kapatid na inyo pong i-subscribe ang ating YouTube channel at saka FB page. I-search lang ninyo ang Rampano SDA Church. At yan po ay ang lahat ng mga kaganapan dito sa Rampano ay ito'y makikita natin sa live. Kung gusto ninyong i-review ang ating mga kaganapan at lahat gusto ninyong mapakinggan uli ang ating mga awit ng ating mga sa Gospel Harmony, ito po ay naka-live at naka-save sa FB page at saka YouTube channel na ito'y ating suportahan. Nais namin ang lahat ng mga may cellphone, inyo pong i-subscribe ang ating FB page at saka YouTube channel. I-search lang ang ating Rampano SDA Church at ating i-share para maraming makabenepisyo sa lahat ng ating pag-usapan at mapakinggan sa mga oras na ito. Pang-apat po, nais namin na ipaalam sa inyo yung lahat na hindi pa nakakaalam, meron tayong 3 palikuran. Ang isa nandyan po sa ating loob, sa loob po. Sa labas, merong 2, lalaki at saka babae. Kung gusto ninyo ang komportable na inyong pupuntahan para sa ating kalusugan, 2 CR natin, pang babae at pang lalaki. At meron din dito sa loob. Ang ating mga proyekto sa lahat ng ating iglesia ay pinagpala. Patuloy din kaming nananawagan sa inyo na inyo pong ipagkaloob at patuloy sa pagsuporta sa ating project. 2 po, ang isa kumpleto na. Yung ating generator, meron na tayo. Pinagpala tayo ng Panginoon upang merong taong ginamit na siya po ay nagbibigay para sa ating church sa panahon nga tayo ay
maranasan natin ng burnout, wala na tayong problema. Pangalawa, ang hindi pa natin nakakamit at malapit na yung ating multi-cab. Malapit na mga kapatid, kaunti na lang. Madagdagan ito sa ating mga kapatid na ito ay matulungan na magkaroon tayo ng sasakyan upang ang lahat ng mga kapatid na gustong dumalo dito sa malayo o malapit, sila po ay komportable na masundo para sa Rampano service. So lahat po tayo ay mapaglingkuran kung ang lahat ng ito ay maging isa katuparan na. So salamat po at narito na ang ating mga participant. Handa na po sila. Ang ating mga diakonisa ay narito na si Sister Bing at saka si Sister Jumra. Ang ating magbabasa ng operatory reading, walang iba si Elder Curitaw. Ito siya ay nanukala din nga magpamember na dito sa Rampano Church. Amen? Praise the Lord. Siya ay taga-Central na sila ay maging kasama na natin sa Central, sa Rampano Church. At ang magbabasa ng scriptural reading, walang iba ang ating speaker kagabi, si John Adrian Magbanwa. So, ang ating speaker ngayon mga kapatid, pinadala ng Panginoon, ang isa sa mga dating Vice President ng WPO, na siya po ay ginamit ng Panginoon sa matagal ng panahon para sa PSO pala, PSO. Matagal ng panahon nga ginamit siya ng Panginoon para po magbibigay ng mensahe sa lahat ng mga iglesia sa buong Palawan. Siya po ay si Sir Chad Villasario. Siya po ang ating mapakinggan ng mga mensahe na ating pinagkaloob na galing sa Diyos. At ang ating magdadala ng mensahe mga kapatid, sa pamagitan ng mga awit, tayo'y mapalad kasi dinalaw tayo sa ating mga kapatid nang galing sa Adventist Hospital. Ang iba nitong mga membro ay taga-Central at ang iba hindi ko alam kung saan sila. Basta ang nakakaalam ko, sila ay galing sa Adventist Hospital Church. So sila po ang magbigay ng mga awit. Mula kanina hanggang mamayang hapon, mapakinggan natin sila. So, handa-handa kayo, pwede ninyong i-record, pwede ding i-review sa ating FB page, sa YouTube channel, ang mga awit na ating mapakinggan. Purihin ang Panginoon. Salamat po sa lahat at welcome ang lahat ng mga kapatid sa ating pagsamba, pagpuri sa Panginoon. Holy, holy, holy. Sa pangalawang stanza po, tayo po lahat ay luluhod sa pagpasok ng ating mga participants. Holy, 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 holy.
We love thy Sabbath, Lord. Dasal tayo mga kapatid. Mag-pray tayo. Panginoon naming Diyos, nandito po kami. At binibilang namin itong malagang pribilehiyo na makalapit kami sa inyo sa isang layunin na magsamba kami at magpuri sa inyong banal na pangalan. Sa oras na ito, Panginoon, alam ninyo ang aming mga puso, aming mga pag-iisip, aming mga damdamin, aming hinihiling na tulungan ninyo kami makontrol namin ito upang ang aming pagsamba sa araw na ito ay maging kaaya-aya sa inyong banal na harapan. Patawaran ninyo kang Panginoon sa aming mga kasalanan at pagkukulang. Ito po ang aming hinihiling, hindi sa ganang amin, alang-alang lamang sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Bago po tayo paglingkuran ng atin pong mga diakonisa, nais ko pong basahin ang nilalaman ng Psalms chapter 96, verse 6 hanggang 9. Honor and majesty are before him. In strength and beauty are in his sanctuary. Give to the Lord, all families of the peoples. Give to the Lord glory and strength. Give to the Lord the glory due his name. Bring an offering and come into his court. O worship the Lord in the beauty of holiness. Tremble before him, all the earth. Handa na po ang ating diakono upang likumin ang ating pong hando at ikapo. There shall be showers of blessings, riches this and love. There shall be seasons refreshing, sent from the Savior above. Showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we pray. There shall be showers of blessing, precious reviving our head. Over the hills and the valleys, sound of abundance of rain. Showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we pray. Inanyayaan ko po ang lahat na tumayo.
from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Oh, praise Him, hallelujah. Praise above ye heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Oh, praise Him, hallelujah, hallelujah, hallelujah. O makapangyarihan, dakila po naming Diyos Ama, puspos ng biyaya, pagpapala, inyo pong tahanan ay nasa kataasan ng langit ng mga langit, O Diyos. Kami po ay nagpapasalamat ng labis sa inyo sapagkat hindi nyo pinagkukulang ang aming pong pangailangan. Narito po, Panginoon, ang handog at ikapo na amin pong binabalik sa inyo na may pasasalamat bilang kaloob nyo sa bawat sa amin. Patuloy po nawa na kayong magpala sa bawat isa, Panginoon, upang masapatan ang pangailangan ng iglesia. At patuloy po nawa lumago sa pagbibigay at sa pananampalataya. Lahat ng ito, Diyos, ay amin dinadalangin sa inyo sa ngalan ni Jesus. Amen. For our hymn of adoration, let's sing Worthy, Worthy is the Lamb in hymn number 133, 133, Worthy, Worthy is the Lamb. Mayroon po kayong banal na kasulatan, inyo pong buksan sa aklat ng Job 28, verse 28. Ganito po ang pagkasabi, mga kapatid. And to man is said, Behold, the fear of the Lord, that is wisdom, and depart from evil, it is understanding. Tayo pong lahat ay manigluhod para sa isang panalangin. There is a place where Jesus plays for our salvation
banal na makapangyarihan sa lahat. Panginoon Diyos, maraming salamat po na kami ay inyong dinala dito sa loob ng bahay-sambahan upang ang bawat isa po sa amin ay patuloy na magpuri sa inyong banal na pangalan. Narito po, Panginoon, ang inyong mga anak, nakaluhod, tanda na kami ay mahina at makasalanan. Ang patuloy po naming panalangin, inyo pong ipagpatawad ang mga nagawa naming pagkukulang at pagkakasala. Maging ito man po, Panginoon, ay sa pamamagitan ng paggawa, ng palihim, sa pamamagitan ng aming mga panalita, mangyari nawa, Ama, na inyong patawarin ang aming mga kasalanan. At dalangin din po namin, Panginoon, ang inyong manggagawa na inyong binigyan ng pagkakataon na siyang magbigay ng mensahe na kung saan inyo po siyang itago sa inyong likuran nang makita ang inyong sarili, hindi ang kanyang kahinaan bilang isang tao. At ang lahat ng mensahe, Panginoon, na aming mapapakinggan ay siyang maitatak sa aming mga puso't isipan. Magamit po namin ito bilang isang Kristiyanong makasalanan at nag-aantay po sa inyong ikalawang pagparito. Maraming salamat din po, Panginoon, sa mga pagpapalang walang sapat na silid na kalalagyan at sa mga pagpapala pang aming tatanggapin. Maraming salamat po sa patuloy pagdinig ng aming mga panalangin dahil sa hindi kami karapat-dapat, bagkus kayo ang Panginoong Diyos na tapat sa lahat ng kanyang pangako, sa pangalan ni Jesus. Amen. O thou who hearest every heartfelt prayer, with thy rich grace, Lord, all our hearts prepare.
Magmula pa kanina mga kapatid, pagpasimula ng pag-aawit ng ating mga kapatid galing sa Mother Church natin, pinakaunang church dito sa Puerto Princesa, ang aking isip ay tumakbo pabalik sa mga panahon na nandoon ako sa Fernandez. Marinig ba ako dyan? Diyan sa huli, marinig ba yung boses ko? Okay. Napakaganda ang ating Sabat ngayon kahit na umuulan dahil ang mensahe ng awit at ang himig ng awit ay parang supisyente na upang mapataas natin ang ating pagpupuri, pagpasalamat sa ating Panginoon. Malaking blessing. Kung walang music, mga kapatid, malungkot. Kahit sa langit, mayroong pag-aawitan doon. Importante ang awit. Sa ating church, kung walang awit, ay parang hindi gaano masaya. Diba? Mayroong isang tao na philosopher. Ang sabi niya, a man who does not love music can be accused of treason. Ang tao daw na walang pag-ibig sa musika ay pwede siyang kasuhan sa isang kasalanan na malaki laban sa bansa. Reason. Kaya pasalamatan natin ang ating mga kapatid at sana ay pagpatuloy nila at kanilang mga paglilingkod sa kanilang talento ng ganyan. Ngayon mga kapatid, hindi ko akalain na ako pala magsalita dito. Kaya biglan na lang ako binulungan ni Brother Ronnie. Nakalimutan ko na mga kapatid na ako pala ay speaker dito. Sabagay dito siguro ako ang pinakamatanda sa inyo. Ako ay 79 na sa buwan na ito. At kung baliktarin mo yung 79 ay 97 din. Mas mahaba, mas mataas ang kwan. Ngayon, huwag lang kayo mga kapatid magtaka kasi ako baka pagka hindi ako makapreparar sa aking sasalitain ay mahaba ako magsalita. Kaya tinitingnan kong relo ngayon ay 11:25. Oh. Kaya kung mahaba na ay magsinyas na lang dyan na putulin ko na yung aking pagsalita para makakain na tayo ng ating pananghalian. Okay. Ang ating teksto ngayon, mga kapatid, sino nakadala ng Bible? Okay, lahat tayo nakadala ng Bible. Okay. Ang ating teksto ngayon, mga kapatid, ay makikita sa Episo Kapitulo 6, versikulo 11 at saka 12. Okay? Ephesians 6, 11 and 12. Buksan ninyo yung Bible, huwag lang yung cellphone. Ako, ayaw ko yung cellphone. Okay ang cellphone, basta yun lang din ang laman ay Bible lang at saka Spirit of Prophecy. Saka awitin natin, okay lang yan. Pero kung ihalo mo doon sa mga TikTok, mga kapatid. Okay. Ephesians 6, 11 and 12. Dito sa English, put on the whole armor of God that ye may be able to stand against the wiles of the devil. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Labanan pala ito, mga kapatid. Laban ito. At sa laban na ito, kailangan magtagumpay tayo. Ang sabi ni Mrs. White, everyone
who will enter into the pearly gates of the city of God will enter there as a conqueror. And there is, ayun, and there is nothing that is more fearsome opponent natin, kundi ang ating mga sarili. Ang bawat isa daw na papasok doon sa langit, kasi lahat naman tayo gusto magpunta sa langit, kung swertihin tayo, ay papasok daw doon sa pintuan na bilang mga nagtagumpay. At walang ibang matinding pakikipaglaban natin, kundi ang ating pakikipaglaban sa ating mga sarili. Ito. Na-realize ba ninyo yan? Laban sa sarili. At doon sa langit daw, ay mayroong tatlong sorpresa doon. Mayroong tatlong sorpresa. Unang sorpresa, ang mga tao na hinanap mo na nandoon sa langit, hindi mo mahanap. Naiwan dito sa lupa. Hindi naligtas, mga kapatid. Ang pangalawa, yung mga tao na hindi mo akalain na magkita kayo doon ay na makikita mo. Yung mga sinungaling, yung mga matatapang, mga iba't ibang mga ugali. Uy, naligtas man ito, mangluluko ito eh. Bakit nandito ito sa langit? Yan mga kapatid, surprise yan. Dahil ang judge natin ay ang ating Panginoon na siyang nakaalam sa buhay natin. At kahit na sa huling yugto ng ating buhay ay magsisi tayo sa Panginoon, sincero na pagsisisi. Tatanggapin ng Panginoon at mapapasa atin ang buhay na ulang hanggan. Mayroon akong kilalang tao na isa siya sa malaking figure, tao dito sa Puerto Princesa na komando. Sino nakaalam sa komando? Ay, yung mga tao yan na mga mamamatay tao din, mga kriminal. Sabi ko, boy, naniwala ka naman sa doktrina ng Adventist. Kailan ka ba maging Adventist? Sabi niya, Chad, pagka maghingalo na ako, saka na ako magsisisi. Kasi marami pa akong gagawin dito. Mga kapatid, huwag nating hintayin na darating tayo sa punto na oras na lang ang ating binibilang. Mahalaga ang buhay natin ngayon sapagkat ngayon tayo ang pwede magdesisyon. Napakahalaga ang buhay natin sapagkat sa panahon na ito ay kailangan magdesisyon tayo para sa Panginoon at maglingkod tayo sa Kanya. Sabagay mga kapatid, ang buhay dito ay mahirap. Nung minsan nagpunta ako sa Adventist Hospital, sabi ko sa klase na doon kami lesson study. Sabi ko, mga kapatid, sino ba kung kayo ang magdesisyon at ibalik natin ang panahon? Sino ba ang gusto sa inyo na maipanganak dito sa lupang ito? Konti lang ang nagsabi na oo. Karamihan, ayaw na nila kasi hirap daw ng buhay dito. Kayo mga kapatid, okay lang ba sa inyo dito? Na naipanganak kayo? Pero nandito na lang din naman pala tayo, pagbutihin na lang natin ang ating mga sarili ayon sa kalooban ng ating Panginoon. So, laban dito mga kapatid. Laban. At sa labanan ay kung mayroon kang kalaban, paano mo siya harapin? Kailangan may armas ka na mas epektibo pa sa kanyang hinhawak ang armas. Di ba? Okay? Kaya, ang ating teksto dito, nagsasabi si San Pablo na
ating isuklob ang buong armas ng ating Panginoon. Okay? Kasi mayroon tayong labanan. Ang ating kalaban ay napakatindi. Na kung tayo lang, hindi tayo makapanalo, mga kapatid. Talagang, oo. Pero, tayo dito, minsan hindi natin na-realize na mayroon pala tayong dapat ayusin sa ating buhay kasi may labanan tayo na hinaharap. Kalaban natin. Si Satanas at ang Panginoon, dito nag-away sila dyan. Pero ikaw yung magdesisyon kung saan ka pupunta. Araw-araw, mga kapatid, tayo ay nakaharap sa ating paglakbay dito sa lupang ito. Tayo ay nakaharap lagi sa isang crossroad. Ano bang isang kanto na magpili ka kung sa kaliwa ka o sa kanan. Oh. Ikaw ang magdesisyon kung saan ka pupunta. Kung sa langit ka, may gagawin ka. Kung sa impyerno, mayroon ka rin gagawin. Ikaw lang magdesisyon. Okay. Ngayon, ito yung sinabi ng ating manunulat ni San Pablo, "Wherefore take unto you the whole armor of God, that ye may be able to withstand in the evil day, and having done all to stand, stand therefore, having your loins girt about with the truth." So, sa ating baywang, nandyan ang katotohanan, hawak natin yan. Pagka hindi natin hawak ang katotohanan, talo tayo ni Satanas. Okay. Isa pa, mayroon silang, sa gira noong araw, mayroon silang tinatawag na breastplate, yung panangga. Para na kung mayroong pana, masasangga natin sa ating breastplate of righteousness. Breastplate of righteousness, mga kapatid. Pagkatapos, sa versikulo 15, your feet should be shod with the preparation of the gospel of peace. Ang ating mga paa, mayroong sapatos sa ating paglalakbay habang ating isinusuwalat ang mabuting balita, yung gospel of peace. Ang hindi sasali dito sa spread ng gospel, mga kapatid, hindi maligtas. Hindi maligtas. Kaya kailangan sumali tayo. Kaya nabanggit kanina ni Pastor dito na isa sa mga dapat nating gawin ay yung makisali tayo sa pag-share ng ating pananampalataya. Ano ang sabi ni Mrs. White tungkol dyan? Sabi niya, ba yun? Kalimutan ko na. Pasensya na kayo mga kapatid, makalimutin na ako eh. Ang hindi sasali daw sa pagbantala ng mabuting balita ay hindi sila maliligtas. Kaya isang hamon sa atin lagi, ating Panginoon, na sumali tayo sa missionary work. Ang sabi pala ni Mrs. White, without active labor for the salvation of others, love wanes and faith grows dim. Mawawala, unti-unting mawawala ang ating pag-ibig at ang ating pananampalataya. Magpatid. At anong mangyari? Magiging proud tayo. Magaling tayo sa ating umintindi sa ating doktrina. Mayroon tayong tendency na magsabi na yung mga saksi, yung mga iglesia ni Kristo, wala yan. Hindi yan sumusunod.
Mayabang. Alam ba ninyo ang Seventh-day Adventist Church ang mayabang? Alam ba ninyo yan? Mayabang yan. Nasa ba sa Bible yan? Nandiyan. Oh. Gusto natin basahin? Basahin natin. Revelation chapter 3. Mayroon kayong Bible. Revelation chapter 3 verse ayun. Sabi dito, Revelation chapter 3 verse 17, because you say, at ito, Laodicean Church, ang Seventh-day Adventist ay siya yung Laodicean Church. Pangpitong iglesia, pinakahuling iglesia. Ang sabi dito, because you say, I am rich. Tayo daw ay nagmamayabang na ako ay marami akong pera. Rich ako. Oh, mayaman. Have become wealthy and have need of nothing. Wala na daw tayong kailangan, yung ating feeling. Kasi mayaman tayo, nandito na sa atin ang katotohanan ng lahat, Bible, Spirit of Prophecy, fulfilled prophecies. Nagmamayabang na tayo. Pero ano ang sabi ng Panginoon? Do you not know that you are wretched? Kawawa. Miserable. Kawawa din. Poor. Mahirap. Blind. Bulag. Naked. Hubad. Pero mayabang. Diba? Ang Adventistas ba ay mayabang? Yun ang sabi ng Panginoon eh. Mayabang. Pero, mayroon siyang solusyon sa ating kayabangan. Sabi niya, mayroon akong ibibigay sa iyo na gamot sa kayabangan mo. Minsan, pag-awit tayo dito na maganda, parang mayroong isang taga Fernandez noon na maganda yung kanilang awit. Pagbaba nila doon sa labas, sabi niya, ngayon, ano ngayon ang masasabi nila? Yun, di ba? Yabang. Okay. Pero sabi ng Panginoon, mayroon akong gamot sa inyong kayabangan. Mayroon akong oil na ipinagbibili. Para ipahid mo sa iyong mga mata. Para makita mo ang tunay ninyong kalagayan. Sabi niya, bumili kayo. Pero yan ay binibinta yan, pero wala ng bayad kasi binayaran na ng Panginoon yan, ng kanyang buhay. Diba? Bumili tayo sa Kanya. Pumunta tayo sa ating Panginoon. At makikita natin ang ating tunay na kalagayan. Para hindi na tayo magyabang, para magiging humble na tayo. Kaya isa sa mga dahilan kung bakit ang ating church ay nakahikayat din naman ng mga kaluluwa pero kukunti lang at saka nawawala din kaagad. So sa sermon dito ng Sabado, mayroon daw 30 na nawala na bagong sa evangelism ay mayroong 30 na nahikayat. Pero ang nawala daw ay ilan? 31 ang nawala. Kasi pati pala yung speaker ng crusade ay natiwalag din. Kasi nga, pero ang sabi ni Mrs. White, if we would humble ourselves before God and be kind and courteous and tender-hearted and there will be 100 conversions to the truth.
where now there is only one. Kailangan magpakumbaba, mga kapatid. Masakit ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng Bible, Spirit of Prophecy. Ngunit, mahalaga para sa atin upang ating masolve ang problem natin sa ating malubha na kalagayan. Okay. Taking the shield of faith. Pananampalataya. Oh. Para na kung anuman ang mga gawain ni Satanas sa atin ay hindi tayo madadala. Tapos dito, for he put on righteousness as a breastplate and an helmet of salvation. Helmet sa ulo. Okay. Tapos, ang sunod, and take the helmet of salvation and the sword of the Spirit. Napaka-importante sa labanan, mga kapatid, para na matalo natin ang ating kalaban ay meron tayong sword of the Spirit. At ano yun? Which is the Word of God. Saan banda yung Word of God? Dito, mga kapatid, sa Bible. Meron akong simbahan na napuntahan. Dito sa sa kanilang front, dito, mayroong malaking aparador, puno ng libro. Libro ng Spirit of Prophecy. Oo. Tapos, sabi ko doon sa isang kapatid, tanda sa iglesia, sabi ko, kailan lang ba kayo nagkaroon ng ganito? Sabi niya, ay matagal na po yan. Sabi ko, ay bakit bago? Bago lahat. Bago pa rin lahat. Ibig sabihin yung mga kapatid, hindi nagamit, decoration lang. Magandang tingnan, pero hindi napakinabangan kasi hindi naman. Pagkatapos, siguro sa simbahan na yon ay kukunti lang ang makakabasa na makakaintindi. Kasi, alam mo yung ating mga libro ay mahirap minsan intindihin. Meron ngang doktor dyan sa PSU, binigyan ko ng great controversy nung pag-retire ko. Pagkatapos ng 2 linggo, sabi niya, Chad, napakaganda yung librong binigay mo sa akin. Sabi ko, gano'n ba? Nabasa mo pala? Sabi niya, oo. Pero, mabagal ang pagbasa ko kasi hindi ako familiar sa pag-express ni Mrs. White ng kanyang mensahe sa akin. Dahan-dahan lang ako. Hindi ko sanay doon sa kanyang pamamaraan ng pagsulat. So, na-appreciate niya mga kapatid, pero doktor siya, pero nahirapan siyang umintindi kung ano ba talagang ibig sabihin niya sa buhay niya. So, yung mga kapatid, importante ang ating Bible. Diba? So, ngayon, pag sabi ko kanina na sino ang may dala ng Bible, ay halos wala man akong nakitang kasi, pero naintindihan ko rin yun na tayo ay, mga Pilipino ay mga mahiyain tayo, di ba? Ayaw natin mag-display. Pero anong sabi ni Ms. White tungkol sa mahiyain? Ay pride din pala yun. Oo. Pride. Ayaw natin makita yung tayo ba? O magsabi na, may yabang yun. Ayaw natin yung ganun. Pero actually, ganun tayo. Okay. So, Bible, mga kapatid. Kasi sinabi na rin ni Pastor kanina yung Bible para magtagumpay tayo. Kung wala tayong panahon sa ating Bible, mga kapatid, wala tayong panahon sa ating kaligtasan. Sabi na, paano kung hindi naman ako marunong? Naghanap tayo ng mga dahilan ba?
Kailan? Oh. Okay. So mga kapatid, yun ang ating mensahe sa umagang ito. Tayo ay may labanan na hinaharap. At araw-araw, minuto-minuto, nakikipag-away tayo sa ating kalaban. At kung asahan natin ang ating sarili, mga kapatid, hindi talaga tayo magtagumpay. At ang pagkatagumpay ay napakahalaga. Sabi ni MacArthur, kasi si MacArthur, sino nakakilala dito, nakarinig ng pangalan ni MacArthur? Ha? General ng Amerika yon, number 1 na general. Genius. Oh. Magkaklase sila ni Yamashita sa Japan nung sila ay nag-aral sa West Point. Ang sabi niya, there is no substitute for victory. Wala daw ang kapalit ang pagtatagumpay. Wala. Kung hindi ka magtagumpay, talo ka. Kung talo ka, ano mangyari sa atin? Pagdating ng Panginoon, after 1,000 years, may mga maaring mayroon tayong mga kamag-anak na malapit sa ating puso, mga kaibigan, na makita natin sa impyerno na naglalagoy-langoy. O maaring na doon din tayo sa impyerno. Kasi ang sabi nga ni Mrs. White, sa ganitong sitwasyon ng ating church, kung darating ang Panginoon, walang isa sa 20 na maligtas. O ilan bang 20 tayo dito? Hindi lang. Na kanina, nasabi ni engineer sa ating lesson, na sa estimated na mga more than 3 million Israelites na naglumabas galing sa Egypt, 2 lang ang nakapasok doon sa lupang pangako. 2 lang. Si Josue lang at saka si Caleb. Meron mo yan? Not 1 in 20. Siguro maganda kung pag-isip-isipan din natin ng konti yung ating kaligtasan. Kasi ang Panginoon ngayon ay bukas ang pintuan niya upang tayo ay lumapit sa Kanya. At supisyente ang Kanyang biyaya upang tayo ay makinabang at magtagumpay. Kaya mga kapatid, mayroon tayong mga mahal sa buhay, atin silang ipagdasal. Yung mga malalaki na hindi na natin pwedeng pagsabihan, ipagdasal na lang natin. Kasi kung sabihan natin yan, mag-away pa kayong dalawa at ikaw pa ron, ngayon ay magkasala pa. Pagdasal, bibigyan mo na lang ng mababasahin para sakali na matauhan at mag-desire siya na tingnan ang kanyang sarili at magbago siya sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoon. Alam mo yung biyaya, binigay ng Panginoon sa atin yun. Dapat hindi tayo bigyan. Rebelde tayo, mga makasalanan tayo. Pero dahil sa Panginoon ay sa kanyang pag-ibig, John 3:16, binigyan tayo niya ng second option o second time to decide para sa ating kaligtasan. At saka napakasimple lang, mga kapatid. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes. Mayroon man tao dito na hindi niya kayang maniwala. Lahat ng uri ng tao, lahat ng kalagayan ng isang tao, ng mga tao, ay pwede silang maglapit sa Panginoon. Walang pwedeng humarang sa Kanya. Decision lang. Whosoever believeth in Him. The greatest simplicity na binigay ng Panginoon para sa ating kaligtasan. At maghihinayang tayo pagka yun ay hindi natin mapakinabangan. Kailangan ngayon pa lang, we have to take advantage of that para hindi na tayo magsisisi at lalong ma-appreciate natin ang pagsisikap at sakripisyo ng ating Panginoon, Kanyang ibinigay ang Kanyang buhay
para sa ating kaligtasan. Kaya mga kapatid, tulungan sana tayo ng Panginoon sa oras, sa mga araw na ito na mayroon pa. Pero pagkatapos na ng judgment, na ang lahat na naipanganak dito sa mundong ito ay natapos na, nadesisyonan na ang kanilang mga kaso. Kasi tayo ngayon ay may kaso sa langit. Anong kaso yun? Inaakusahan tayo ni Satanas. Pero si Jesus Christ, siya yung ating lawyer, advocate. At kung nandoon tayo sa Kanya, ipaglaban niya tayo kasi binigay na niya ang Kanyang buhay para sa atin. Sana, simple lang din naman ang ating gagawin. Actually nga, hindi tayo deserving talaga. Kaya tinawag yan na grace. Sino bang may pangalan na Grace dito? Oh, si Grace pala. Nandito pa si Grace. Oh. Unmerited favor. Kaya sabi nung nag-Bible study kami doon sa PSO, sabi ni Dr. Ricon, ganun pala ang grace. Akala ko yung grace, sabi niya, na pagka kumain tayo at mabusog tayo, magdighay, pag sabi natin, ay grasya ng Panginoon. Sabi niya, naku, napakalalim pala ang ng grace. Ha? Grace. Okay. Kaya, doon tayo lalapit sa ating Panginoon na ang kanyang grace, sabi ni San Pablo, sabi daw ng Panginoon, my grace is sufficient to every one of you. Tulungan tayo ng mga kapatid at magdalanginan tayo sa isa't isa upang magkaisa tayo dito sa ating church. Magsama-sama tayo mag-share ng ating pananampalataya habang mayroon pa tayong panahon. God bless you all, mga kapatid.
Tayong lahat mga kapatid ay tumayo para sa ating closing prayer. Panginoon naming Diyos, marami pong salamat sa pagpapala, sa pamamagitan ng inyong banal na salita at sa pamamagitan ng pag-aawit ng aming mga dalaw na nagbigay sa amin ng inspirasyon ang mga mensahe sa awit namin napapakinggan. At sa aming paghiwalay ay baon namin ang kasiyahan na inyong ibinigay sa amin sa pamamagitan ng mga bagay na aming napakinggan at aming natutunan dito sa church na ito ngayong araw na ito. Ito po ang aming hinihiling kasama ng request sa pag-iingat niyo sa bawat isa sa amin, sa aming pag-uwi sa aming mga tahanan. Ito po ang aming hinihiling, alang-alang lamang sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Soon, Jesus will return. Signs of the end are fast fulfilling. Soon Jesus will return. He will bring to an end all sin and will take His children home. Are you gladly telling others Jesus lives? Are you living by God's words and by His love? By His grace, my friend, let us all fast to the end, till we see our Savior come again. Muli po, happy Sabbath po sa ating lahat.